So, ayun guys, magandang gabi sa inyo lahat. Time check. It's already 11 in the evening. Philippine Standard Time, alas 11 ng gabi. Magkakwento na ako guys ng konti tungkol siguro sa kung paano ako nagsimula, paano ko napalago itong negosyo. Shortcut. Pero along the way, ikwento ko rin kung paano ako nagdesisyon noon ng mga pinagsisihan ko rin, which is mali. Nagsimula kasi ako ng puhunan na actually may pera na ako ng mga time na yun. Nakaipon ako ng 350,000 eh. More or less na sa 350,000 ipon ko. Kasi nagtrabaho na ako sa company, mga more than 3 years ako nagtrabaho eh. Pero sa pagkatrabaho ko, doon ako nagsimulang mag-ipon. Kahit sa loob na isang linggo nakaipon ako ng 200 pesos, okay na yon. Importante sa akin nung nakakaipon ako. Nung natuto na ako dun sa company na pinasukan ko, actually construction supply yun eh. Yun yung huling company na pinasukan ko. Doon ako natuto eh. Umalis ako doon, nag-freelance ako. So, ang freelancer kasi para ka ring nagninegosyo na eh. Kung ano yung may pasok mong benta dun sa company, babayaran ka via commission base, pero wala kang sahod. Tapos, habang nagbibigay ka ng mga clients sa kanila or may naasikaso ka pang mga clients dun sa kanila, nagninegosyo ka na. Kasi ang ginagawa ko noon, pinipili ko yung mga materials na madali kong pick upin, madali kong kunin dun sa mga suppliers, binibili ko ng cash, i-deliver ko, babayaran ako ng cash. Pero tinutubuhan ko yun noon. Example nun, isang box ng wire. Tinutubuhan ko ng mga 400 to 800 pesos. Hindi malaki na. Kumpara sa sahod ko dati is 320 pesos na mga panahon na yun. Way back 2010, 11, ganun. So, ayun na, nandun na tayo. Ano na natin, fast forward na kagad natin yung kwento. So, nakaipon ako ng 350,000. Ang maling naging desisyon ko noong mga panahon na yon. Kasi nangungupahan lang ako. So, ang pinaka pumapasok palagi sa isip ko, ano kayang solusyon para hindi na ako mangupahan? So, yung 350,000, ibibili ko ba ito ng bahay or ininegosyo ko? Ang maling decision dun guys na napili ko, ibinili ko siya ng lupa. Lupa na rights lang at kailangan ko pa siyang tayuan ng bahay, which is mali yung naging decision ko na yon. Kasi yung buong 350,000 ko, halos kulang pa. Binili ko yung lupa, tinayuan ko ng bahay, naubos yung 350,000 ko, yun yung kwento nun. Pero, may urgency pa rin sa akin eh, talagang kailangan ko magnegosyo. So, nakatira ako dun sa bahay, wala akong pera, mas sinipagan ko palalo kasi freelancer naman ako eh. Actually, nung mga time na yon, nung nakabili na ako ng bahay, nalipat na kami sa lugar ko ngayon, galing kami Tondo, nalipat kami sa Quezon City. Nung nandito na ako noon, tuloy-tuloy pa rin yung actually negosyo na yun eh kasi umalis na ako sa company, hindi na ako nagbibigay ng client sa kanila, wala na ako inasikaso, hindi na ako pupunta doon. Ang ginagawa ko, pinipili ko na lang talaga yung mga materials na madaling pick upin, madaling i-deliver kasi may motor naman ako eh. Yung motor din, nabili ko lang din yun ng second hand yun pero halos hindi nagamit nung dati kong boss doon sa junk shop na pinagbabagsakan ko ng scrap kasi nag-scrap din ako. Ayun. So, yung urgency kasi nasa akin talaga. So, inisip ko mga panahon, makaipon ng ako ng 10,000, magsimula na ako ng negosyo talaga. Hindi ko talaga palalagpasin ko. Sinayang ko yung 350,000, itinayo ko ng bahay. Nag-0-0 ako, so kailangan ko maghanap ng paraan na magkaroon ulit ako ng puhunan. Nung swerte naman at siguro talagang ginabayan talaga ako ng mahal na Panginoon natin, na nakaipon ulit ako ng 70,000 ang naipon ko. Yung 70,000 na yun guys, actually dapat kung siguro sa panahon natin ngayon or sa inyo, sa mga medyo nagdadalawang isip dyan, maliit siguro para sa inyo yun. Pero kasi ang urgency ko ay napakalaki. Yung determination ko napakalaki, lumagpas yun sa pagkatao ko. So, doon ako kumapit, determinado talaga akong masenso.
Itinayo ko yung MFR, construction supply, na 70,000 lang yung simula ng upahan ako, which is 4,500 pesos lang. Napakalit na pwesto, halos kung pupunuin mo nga siya siguro, hindi abot ng 1,000,000. Pero napuno ko yon sa loob lang ng 6 months. Ganun ko na palago yung negosyo na yon. Kasi ang ginawa ko, habang may pwesto na ako, yung laman nun is 70,000, tuloy-tuloy pa rin yung pag pipick up ko ng mga materials direct to deliver sa mga clients ko. Yung mga clients ko naman ay magaganda naman magbayad, so mas malaki ang kinikita ko. Hindi ko binitawan yung negosyo ko. Nakatayo siya. Tapos ako naman, naghahanap buhay ako sa labas, binabantayan lang yung negosyo ko na yon, may nagbabantay doon, nakamag-anak ko din. Pero pumapasok ako pag umaga, aalis ako pag may in-order yung mga clients ko, pipick upin ko, deliver, uwi naman ako sa hapon. Mas malaki ang kinikita ko noon, kaya mas mabilis ako nakaipon. Sa loob ng 6 na buwan, kung hindi kayo maniwala, nakabili na ako ng truck. Pero yung truck na nabili ko talaga, second hand, 70,000 lang, katabi lang din namin na hardware dito. Pero ayun nga, napakabilis nga nung progress ng negosyo ko dahil dinoble ko yung sipag ko. Wala akong sinayang na oras panahon, mga panahon na yon. Talagang sinipagan ko at talagang dinoble ko talaga yung napaka taas ng determinasyon ko. So, siguro yun yung pinaka mai-share ko sa inyo, na kung determinado ka, wala namang problema yung maliit na punan. Actually, ngayon nga sa panahon natin ngayon, dahil sa ganda na ng social media ngayon, wala nang punan. Hindi na kailangan ng punan. Itong negosyo namin ngayon, itong negosyo ko ngayon, 2 company na itong natayo ko, pero pwedeng walang punan eh. Doon sa kabila, may mga surplus truck kasi kami. Ang ginagawa namin, kapag may nagpapabuo kami na truck sa amin, sinisingil na muna namin. So yung pera ng buyer nasa amin na bago magpagawa ng truck. So wala kaming punan kasi binibili namin ng trucks, yung pera nila saka namin binubuo. Bayad na ng clients. Ito naman ngayon sa construction supply, kaya nasasabi kong walang punan, payment first kasi kami, marami doon sa mga materials na binibili sa amin, binabayaran kami in advance ng mga clients. Kasi karamihan naman sa mga clients namin is mga matatagal na, may tiwala na sa amin. So, ang ginagawa nila, or ang process talaga namin, most probably, bayad muna sila, kinabukasan deliver namin. Pero ang ginagawa namin dyan, dahil sa lawak nung construction, o sa dami ng materials sa construction, actually malaki tong hardware namin. Ilan ang bodega namin dito? 1, 2, 3, 4. 4 yung warehouse namin na malaki. Hindi kayang pumuno doon sa mga pangailangan talaga ng mga clients namin. So, ginagawa namin, pag bayad ngayon, pick up kami sa planta, kinabukasan deliver namin. O meron din naman talagang ready available na materials dito, pero ganoon pa rin ang nangyayari. Bayad muna si client, saka namin i-deliver sa kanila. So, walang puhunan. Ngayon yung negosyo ko, masasabi ko talaga na hindi na kailangan ng puhunan para makapagnegosyo. Ayun. Next time, sa mga susunod na video ko, i-share ko sa inyo ng mas mahaba, mas malawak, at saka medyo, ito kasi anong oras na rin ang pahinga. Kakaligo ko nga lang. Talagang naligo ko paggabi, every evening naligo ako. Yun talaga yung oras ng paligo ko. Tapos bago mag-12, natutulog na ako. So, next video na lang, doon ko i-share yung mas marami ko pang experiences sa mga negosyong tinayo ko. Okay?